So this Christmas is a little bit special sa akin tsaka sa asawa ko because this is the first Christmas na kasama namin yung anak namin, and she is very active. She's very aware of where she is and what she likes doing. So she's out of school now on Christmas break, and we decided to bring her dito sa one of these play places, I guess, dito sa BGC, no? And na-enjoy niya talaga. Gustong-gusto niya yung bounce house, yung may trampoline, and she enjoys yung mga swim balls, enjoys riding the indoor bike and playing in the sand, no? And I find myself watching her feeling a sense of belonging, sense of delight, that I want to keep all of these moments, no, and bottle them up, treasuring it in my heart. And so I'm debating, no, whenever I'm with her in these situations, I'm debating talaga, should I play with her, should I watch her, or should I take videos of her? Nagtatalo ito yung mga impulses sa akin because I want to keep as much as I could, because I know that this moment is not forever, and I want to savor everything, no, as much as I could. Today we'll be talking about how the Lord keeps us. Iniingatan tayo ng Panginoon, wini-welcome tayo ng Panginoon, at itong dynamic na to ay nagbibigay ng ligaya sa Kanya at sa atin, no? Magandang araw kaagapay, welcome to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Ako po si Pastor Rolly Victira. Samahan niyo po ako. Magkape po tayo at magkwentuhan patungkol sa salita ng Diyos. Ang passage po na pag-aaralan natin sa araw na ito ay matatagpuan sa John 17 verse 11 to 19. Muli po, John 17, 11 to 19. Bago po natin basahin itong passage ito, sama-sama po tayo manalangin. Aming Panginoong nasa langit, maraming salamat po because you're the God who keeps. Salamat, Panginoon. Iniingatan niyo po kami. Inaalagaan niyo po kami, Panginoon. Kayo ang nagpapatnubay sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa pag-aaral namin ng inyong salita ngayon sa araw na ito. Panginoon, tulungan niyo po kami maunawaan ang kadakilaan niyo, Panginoon, at inyong pagmamahal sa bawat isa. So would you guide us, Lord, and help us to have an appreciation of your word. We commit everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. So ang passage po natin muli ay John 17, 11 to 19. Kung may Bibles po kayo, samahan niyo po ako sa pagbasa. John 17, 11 to 19. Basahin po natin sama-sama. Sabi ng Panginoon, "And I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost except the son of destruction, that the scripture may be fulfilled. But now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world, and for their sake I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth." Mapansin nyo dito sa passage na ito, paulit-ulit na ang panalangin ng Panginoon tayo ay maingatan. Ang mga disciples niya ay maingatan, that they would be kept. Yun yung word na ginamit niya ditong paulit-ulit, that God will keep His disciples, no? When you keep something, hindi ba, it implies three things, no? Una, tinatanggap mo siya. So whatever it is you're keeping, it finds a home in you, no? Lalo na ngayong Christmas, no? Siguro may mga tatanggapin tayong bagay-bagay, no? Whether it's a material thing or an experience, a memory, we keep that. It finds a home in us. And we hold on to it, no? It is held, kumbaga, iniingatan, no? You hold tightly to these things. Kagaya ko yung whenever I look at my child, I am always in a debate. Makikipaglaro ba ako sa kanya? I'll participate, or I will observe, just savoring the moment, or I will record it on my camera so that I can hold tightly to these things as much as I could, because at the end of the day, the things that you keep makes you happy, no? There's a certain delight in this, no?
sa mga Israelita itong pag-keep, no, it's a very significant a thing for them to be kept by God. In fact, ang utos ng Panginoon kay Aaron, no, sa mga priest during the time of the wilderness experience ng mga Israelita, no, ang blessing na pinag-utos ng Panginoon na sabihin ng mga priest, no, ang sabi dito ng Panginoon, ito ganito ang sasabihin mo sa mga tao. Matatagpuan nyo to, by the way, sa Numbers 6:22 to 27. Ang benediction, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. The Lord bless you and keep you. No, to be kept by the Lord means to find a home with God. No, sabi ni Jesus dito sa prayer niya sa John 17 verse 11, di ho ba? And I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name. So what does it mean to be kept in the name of God? It's interesting kasi yung names, no, lalo na sa Bible, no, hindi lang siya basta na pangalan na or label, no, para ma-distinguish yung mga tao kung ito ba si Peter, si John, parang gano'n, no. Hindi lang 'yon ang ibig sabihin ng ang function ng name, no. Names convey a very deep meaning. So nag-research ako, no, yung mga tao sa Bible, no, yung mga pangalan nila, their names have deeper meaning. So for example, ito si Isaiah, no, Prophet Isaiah, ang ibig sabihin ng pangalan niya is Yahweh is salvation, or God is salvation. Si Prophet Jeremiah naman, ang ibig sabihin ng name niya, Yahweh exalts. Ganda nito, yung name ni Ezekiel, God strengthens. Wow. Hosea, God saves, no? And over again, no? Micah, another good name, Micah, ang ibig sabihin, who is like Yahweh, no? Over and over again, itong mga names na matatagpuan natin sa Bible, no, are certain kind of hopes na ipinapasa ng magulang sa kanyang anak. Names are kind of prayers that, no, ang prayer ng magulang, sana ito'y maging totoo sa aking anak, no. It conveys a deeper meaning than just a way to distinguish between people, no. So when we think about itong prayer ni Jesus, Holy Father, keep them in your name. Ano kaya yung name ni God, no? Magandang tanong 'yun, no. And sa Bible, madaming names, no, ang kahulugan ng Panginoon, madaming kahulugan ang name ng Panginoon, no. So, for example, no, I cannot mention everything, no. For example, yung name niya, yung personal name niya na Yahweh, ang ibig sabihin nun, He is the covenant keeping God. Hindi siya nagbabago. Laging siya siya ay laging siya, he's always the same, no. Yahweh means that. Adonai, the Lord God, siya yung boss natin, no, siya yung in charge ng lahat ng bagay. El Elyon, no, He's the most high God. Wala nang itataas sa Panginoon, no. There's no one above Him. El Shaddai, God Almighty, no, walang mas makapangyarihan sa Panginoon. Ito mas close to heart, Jehovah Jireh, no? He's our provider. Jehovah Rapha, He's the God who heals. Jehovah Nisi, He's our banner. Siya yung tagapagtanggol natin. And Jehovah Shalom, He is our peace. And there's more pa, no? Pero very particular yung prayer ni Jesus, di ba? Holy Father, keep them in your name. Of all the names of God, ang hinihiling ni Jesus, ang name na ginamit ni Jesus is Holy Father. So when He prays for His disciples to be kept by God, He's asking God to keep His disciples as His own children. This is a very intimate relationship, no? Can you imagine that God who created everything, diba? God overall can relate to us as a father would relate to his child, no? Wow. Sabi ni John sa John 3:1-3, see what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God, and so we are, and so on and so forth. God treats us as His children. So whenever I have that emotion looking at my daughter, no, I am reminded that also, no, God looks at me with the same way, no. He looks at me as a father would look at his child, no.
It means also to be held by God, na iingatan tayo ng Panginoon. Napakagandang Psalm 121. I lift up my eyes to the hills, from where does my help come from? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot to be moved. He who keeps you, yan yung word natin, will not slumber. Behold, who keeps Israel will neither slumber or sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming. Napakagandang passage that the Lord will keep us. The sense of iingatan, di ba? Para kang at tatay na habol-habol yung iyong anak na, madadapa yan from time to time, pero nandyan yung kamay mong laging sasalo. Ganyan ang Panginoon. Iniingatan niya tayo. And I hope that as we recall, the past year, we are in December right now, approaching the Christmas season, I hope we will remember how many times the Lord has kept us this year, iningatan tayo ng Panginoon, he directed our path towards the way we should go, and then guarded us from the path that we should not partake in. Now, when we are at home with God like this, we are held by God. Ano pang hahanapin mo? Shouldn't that make you happy? Shouldn't that make you contented? Sabi ni Jesus sa John 17 verse 13, "But now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves." As I'm looking at my daughter playing sa playground, it gives me great delight na masaya siyang kasama ako. Yun lang naman ang gusto ng anak ko and I realized that yes, happy siya dun sa trampoline, yes, happy siya dun sa the swim balls, happy siya magbike, pero nagbibigay sa kanya ng joy. I guess as I look at her is na alam niya na nag-i-enjoy din yung papa niya na kasama siya. And I realized everything that she wants to try, hihilain niya yung kamay ko. Papa dito, papa, everything, gusto niya, nag-i-enjoy din ako, kasama siya. That makes me reflect, itong passage, sinabi ni Jesus na gusto niya, kaya niya sinasabi ito sa atin. Kaya ito ang pinagpre-pray niya sa mga disciples niya para yung joy nila ay mabuo. Joy na nanggagaling na may papa sila, they have a Father in heaven who protects them and keeps them. And with that truth, ma-realize nila yung katotohanan na yon, na magbibigay din sa kanila yun ng contentment. Merry Christmas, kaagapay. I hope that this short devotion would encourage you, kahit 15 minutes lang, that we are kept by God, meaning to say we have a home with Him, we are held by Him, and hopefully we are also happy with Him. Bago po tayo mag-iwahiwalay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga katotohanan ito. Panginoon, salamat sa inyong pagmamahal sa bawat isa. Panginoon, ngayong Christmas season, Panginoon, I hope that we would realize that we have a home with You, that You are the one keeping us by holding us close. And I pray that that truth will all grant us happiness this season. So Lord, we thank You for this time. We worship You. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, kaagapay, sa pagsama sa akin. Ang programa natin ay nasa Facebook at Spotify, at syempre dito rin sa FEBC Radio TV. I'll see you again next time. God bless you po. Bye!